Kaya mo bang tumira sa mga bahay na ito? Ang mga daanan ng mga bahay na ito ay parang nakakabit lamang sa bangin, na kung saan sa isang maling hakbang mo lamang ay mahuhulog ka sa mga nagtataasang bangin. Bakit kaya dito nakatira ang mga taong ito? At ano kaya ang pamumuhay nila dito? Ito ang Cliff Village o Atulir Village na matatagpuan sa Jiaowei County, sa probinsya ng Sichuan sa China. Hindi lamang isang ordinaryong village ang lugar na ito dahil ito ay nakapwesto sa taas ng bangin, kung saan nasa 2,625 feet o 800 meters ang taas nito. Aabot sa halos 80 na pamilya ang naninirahan sa village na ito. Ang kanilang tanging daanan ay ang mga hagdan na gawa lamang sa mga retan o tinatawag nilang sky ladders. Tinatayang nasa 200 years ang nakalipas ng unang manirahan ang mga tao dito upang makaiwas sa mga digmaang nangyayari noon sa China. Simula noon, doon na tumira ang mga pamilya ng mga taong nanirahan noon sa village na ito. Ang 2 oras na pag-akyat at pagbaba ay ang tanging paraan ng mga taga-nayon upang mapuntahan ang labas ng mundo, at kailangan nilang dalhin ang mga ani ng sakahan pababa sa bangin upang ibenta sa pinakamalapit na palengke na milya-milya ang layo. Dahil sa hiwalay na lokasyon ng 200 taong gulang na nayon na parang isang upuan na nakapwesto sa halos patayong talampas sa itaas at ibaba, ang mga bata sa nayon ay dapat gumamit ng serye ng mga handmade vine ladder para maabot ang 2,625 feet na taas ng bangin at may ilog sa ibaba. Pinangangasiwaan ng mga magulang ang kanilang mga anak habang tumatawid dahil sa mga posibleng panganib. Ang mga mag-aaral ay naglalakbay sa pagitan ng kanilang paaralan at ng kanilang mga tirahan tuwing 2 linggo, at ang iba sa panahon ng kanilang pag-aaral ay naninirahan sa mga dormitoryo sa campus dahil sa sitwasyon ng hagdan. Ganito ang nangyayari araw-araw sa daanan na ito sa Cliff Village kung saan akyat baba ang mga tao dito. Sa isang maling hakbang mo lamang ay mahuhulog ka sa nakakalulang taas ng bangin na maaaring babagsak ka sa ilog at sa ilang mga bahagi ng bangin. Ngunit ang ilan sa mga residente sa lugar ay parang walang kaba na dumadaan sa mga hagdan na ito, kung saan may dala na kung ano-anong mga gamit at maging ang kanilang mga inaaning pananim. Ang ilan ay dala-dala pa ang kanilang mga anak sa pag-akyat baba sa nayon na ito. Tinatali nila ang mga gamit nila sa kanilang katawan habang humahakbang sa mga hagdan ng bangin. Ang mapanganib na paglalakbay, kahirapan, at hindi maginhawang transportasyon ay nagpapahirap sa mga taga-nayon. Noong 2016 ay nagpukaw sa atensyon sa social media at mga tao ang village na ito dahil sa isang litrato na nakuhanan mula sa isang bata na mag-aaral na umaakyat sa hagdan. Gumawa naman ng solusyon ang pamahalaan ng China kung saan inilipat ng pamahalaan ang mga taga-nayon sa isang bagong pabahay, ngunit ang ilan sa mga tao dito ay nanatili na lamang sa lugar. Kaya ang pamahalaan ay gumawa na rin ng isang bakal na hagdan ang muling itinayo sa nayon, isang bagong hagdan ang ginawa upang tulungan ang mga mag-aaral na umakyat at bumaba sa mga bangin. Simula nang maging viral ang lugar na ito ay may ilang mga mangahas na turista ang sinubukang puntahan ang nayon na ito, kung saan sa taas ay makikita mo ang magandang view ng lugar, maaaring maranasan ng mga bisita ang tradisyonal na lutuingi at sayaw, maaaring tuklasin ng mga bisita ang mga sinaunang labi na pinalamutian ng mga Yi totem at maaaring malaman mo ang tungkol sa mayamang kasaysayan at kultura ng mga taong Yi.